instead na si Jesus Christ lang ang object of affection niya, nagkakaroon din siya ng affection sa mundo. Are you here? Okay? Malinaw po yung sinasabi rito na we're trying to love both. Sabi nga ng mga salitang Pilipino, pinipilit nating mamangka sa dalawang ilog. Okay? Sa Panginoon, tandaan natin, ang current ng Diyos, kung siya ay ilog, papunta ron. At ang current naman ng world, ng sanlibutan ito, okay, ay papunta rito. At kapag ka sinubukan mong mamangka sa pagitan ng dalawang ito, ano mangyayari sa'yo? Para ka nasa nasa uli-uli. Alam niyo uli-uli? Okay, yung sa tubig, ipo-ipo sa tubig yan dahil magkabilang two different direction, okay? Opposing direction ng current. Tandaan po ninyo, kaya mayroong ganon. Kaya may nagtatanong, bakit nagkakaroon ng uli-uli sa tubig? Kasi dalawang different, opposing current yan eh. Okay? Kaya mag-iikot yan. Yung current na papunta rito at yung current na rito. Okay? Kaya magkakaroon ng ganyan. Okay? Kaya mga anak ng Diyos, ang sinasabi ko po sa inyo ngayon, do not try to ride two rivers. Okay? Lalo na kung ito'y magkaiba ng direksyon. Sapagkat ihiluhin ka nito at ikaw ay masisira ang ulo. Alright? Masisira. Hindi ka makapag-iisip mabuti. Natinan po natin ang sabi ng salita ng Diyos dito that itong mga Kristiyanong ito ay nasa pagitan ng dalawang ilog. They are trying to love God and as well to love this world. Now, itong world po nito, mga kapatid ko, ay pinagaharian ni Satanas. Nasa ilalim ng impluensya ni Satanas. At ang lahat na nandito sa mundong ito ay upo sa Diyos. At kung ito po ay upo sa Diyos, sabi ng salita ng Diyos, para ka nakikipagkaibigan kay Satanas, as well as minamahal mo ang ating Panginoong Jesus. Hindi daw pwedeng ganon. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, pagka ganon, ikaw ay malinaw po sabi niya ganon. If anyone who chooses to be friends of the world becomes an enemy of God. Ang kausap niya rito, mga believers. Are you here? Amen. Ang mga Kristiyano, pakinggan po ninyo ako mabuti. Ang mga Kristiyano na sinasabing, ako ay Kristiyano, si Kristo ay nasa aking puso, mag-ingat ka sa iyong pamumuhay. Sapagkat kung ikaw ay magtataksil sa iyong Panginoong Diyos. Tandaan ninyo, adultery ang pinag-uusapan dito. Kunyari, kung ako ay kasal, okay? At ako ay dumaan sa matrimonyo ng kasal, kinakailangan ang aking faithfulness ay nasa asawa ko lang. Because if I started to be unfaithful, ang ginagamit nating salitang unfaithful sa asawa ay kung ako'y magtataksil, tama? Okay? At magtataksil, ang sabi ng salita ng Diyos, dahil ako ay, titingin sa iba. Okay? At magmamahal ng iba. Ang tawag sa akin ay adulterer. Okay? Adulterer. At kapag ako ay naging adulterer, ito'y kasalanan. At ganun ang ginamit na word ni Apostol Santiago para ipakita sa atin na tayong mga anak ng Diyos ay pwedeng maging spiritual adulterers. Kaya ginamit na rito, you adulterous people. Sa buhay na ito, hindi tayo dapat mamuhay na adulterous people sa mata ng Diyos. Why? Because you're not making any sense. You're not making sense. Bakit mo sinasabing mahal mo ko, pero ang kilos mo, pagmamahal sa mundo. Yun po yun eh. Kaya, tingnan natin ang ating mga sarili. Sabi po ng 1 John 2:15-17, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, ano daw yan? The lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lusts of it. But he who does the will of God, andyan na naman ang will of God, sabi niya ganun, abides forever. He or she will live forever.
ito ang mabubuhay ng pakailanman. At tingnan po natin ngayon ang ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos. Okay? Hindi natin pwedeng basta na lamang sabihin na mahal kita. Kaya alam po ninyo, mas mabigat mas mabigat ang pagiging Kristiyano. Mabuti pa, sabi nga ng Book of Revelation, mas mabuti pa ang malamig kung ikay malamig. Okay? Kesa ikaw ay hininga o maligamgam na Kristiyano. Sino yung mga maligamgam na Kristiyano? Mga Kristiyano, sabi, born again ako, si Kristo ay nasa puso ko, ako ay anak ng Diyos, pero ang buhay naman nila ay pamumuhay sa mundong ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, mabuti pa ang ikaw ay malamig kung malamig. Sapagkat kung ikaw ay maligamgam o malahininga, sabi ginamit ng salita na yon, kami isusuka kita. Kasuklam-suklam ka. Kaya mag-ingat tayo. Tingnan natin po ang ating mga sarili. Lalo na po tayong mga nagko-confess na tayo ay isang anak ng Diyos o born again Christian. Malaki ang responsibilidad po natin. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagtataksil sa Kanya. Amen? Kung ayaw na ayaw ni Lord yan. Tingnan po niyo yung sabi doon sa sumunod sa verse na yan. No? Sabi po sa verse 5, James chapter, pa rin tayo, 4. Sabi niya nun, or do you think the scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? The Spirit na nananahan sa atin, yan po yung banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na yan, na nandiyan nananahan sa atin, na inilagay ng Diyos nung tumanggap tayo sa Kanya, inilagay po ng Panginoong Hesus yan sa buhay natin, sa iyong puso. Siya na ngayon na naghahari dyan. Sabi niya ngayon, sa tuwi-tuwi nang nakikita niya, na ipinagpapalit mo siya, at ang ginagawa mo ay yung kalooban ng mundong ito kaysa yung kalooban niya. Sabi niya ganun, anong nararamdaman ng banal na Espiritu sa atin? He envies intensely. Now, the envy dito, hindi po yung makamundong pagkainggit o It's another term for jealousy. Okay? Naalala niyo yung sabi ng salita ng Diyos? Yung tanong sa akin nung nanay ni Sister Peach, ni Mami, last Sunday, Pastor, ano ba yan? Okay? Sabi ko gano'n, in-explain ko sa kanya, yung jealousy na yan ay hindi po jealousy ng basta asawa lang. Okay? Sa kanyang asawang nagtataksil. Okay? Hindi po gano'n. Yung jealousy na yan ay jealousy ng karapatan ng isang Diyos na pinagkakautangan natin ng lahat-lahat kung bakit tayo nandito. Okay? Mula sa pagkakasadlak din natin, mula sa kanyang paglalang sa atin, at tayo tumalikod, at pagkakasadlak natin mula doon sa kasalanan natin. Okay? Hinatak niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. At ngayon, nasasabi natin, ako'y anak na ng Diyos at ako'y papunta ng langit. Lahat yan ay utang natin, lahat sa Kanya. At sasabihin ngayon sasabihin mo ngayon na, Lord, ikaw ang mahal ko, pero iba ang ginagawa mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, that's the Holy Spirit envies intensely. Merong talagang intense, matindi, masidhi ang nararamdaman this is just to illustrate the kind of emotion God has when someone who confessed that he or she is a Christian is loving the world ng higit sa ating pag-ibig sa Panginoon Diyos.